Okay guys, it's me again, Plodoy Works. So, today's video ay meron tayong NMAX 155 na ABS problem. So, ayun sa wakas at nakapag-vlog na rin tayo ng ABS motor natin. Umaayos na nga din pala kami ng ABS. Depende lang talaga sa situation ng ABS kung maayos pa ba o hindi na. So itong NMAX na to ay gumagana pa naman ng speedometer pero hindi nawawala yung ABS indicator niya dyan sa dashboard. Sa ganitong senaryo maayos pa naman yung ABS nito dahil gumagana pa naman yung speedometer niya. Pag di na kasi gumagana yung speedometer niya talagang 50-50 tayo na maayos pa natin yan or hindi na. So ayan at natanggal ko na yung ABS motor niya at yung module niya at tinatanggal ko na rin yung dalawang bolt niya na nakadikit dyan. Dahil nasa loob kasi niya ang ABS motor na tinatawag. I-check natin yan kung okay pa ba o hindi na. So ayan at natanggal ko na siya. So sa unang bukas natin talagang makalawang talaga. Yan nga pala yung bearing niya sa ABS motor niya. At so far wala namang sira yung module niya, talagang bearing lang talaga yung nakita nating sira. So papalitan natin yan at lilinisan dahil yan ang ating papalitan. O yan at sinimulan ko na yung pag-i-spray niya ng dahan-dahan dahil napaka-sensitive talaga ng module dyan. Konting pag-iingat lang pala talaga sa pag-aayos nito dahil napaka-sensitive talaga nito at napakamahal. 2-year-old na nga pala tong NMAX na to at ganito na yung nangyari sa kanyang ABS. So kailangan talaga natin ma-well maintain ang ating mga fluid dahil dito nagsisimula yung pagkasira ng ABS. So ayan at napalitan na natin ng bagong bearing yan. Hindi ko na pinakita yung paglalagay niyan. Isimulan ko naman yung paglalagay sa kanyang motor at testingin natin to kung okay na ba. Dahil hindi ko na binuksan yung module nito dahil hindi naman basa sa ilalim. So tamang linis lang talaga ako at palit ng bearing dyan sa ABS motor niya. So syempre isasama na natin yung brake fluid dyan para mapalitan na rin natin ng bago. Para fully maintenance talaga yung ABS niya at saka yung mga fluid niya dyan na naiwan. Medyo matatagalan lang talaga tayo sa pagbe-bleeding nito. 4 na hose to galing dyan sa ABS motor. Dahil kung nasira ang ABS nito, kung hindi ako nagkakamali, nasa 37K or 34K ang ABS motor. Assembly yan, galing sa Yamaha, genuine talaga kung papalitan mo. Dahil sa pagtatrabaho ng ABS, wala talagang kasiguraduhan. Kaya yung mga customer ko, hindi ko talaga pinapangakuan na maayos ko or hindi maayos. So, kailangan talaga ng matinding troubleshooting to. Dahil kung hindi nyo to trouble ng maayos, talagang mas lalong masisira yung ABS natin dito. Kaya dapat napakaingat talaga ang pagtatrabaho nito at pagtroubleshooting ng ABS motor na to dahil napakamahal. Kaya sinisimulan ko na talaga yung pagpibleeding yan para yung brake system niya ay napakaayos at accurate yung kanyang mga brake. Hindi kasi gagana yung ABS niyan kung yung brake mo hindi mo na bleeding ng maayos. Kung sa tingin nyo hindi na gumagana yung speedometer nyo o hindi na nawawala yung ABS indicator nyo sa dashboard ay pwede nyo nang dalhin yan sa Yamaha at i-check natin yan. Pero sinasabi ko ulit sa inyo hindi ko makagarantisadong maayos ko yan o hindi. Nakadepende kasi yan sa ABS motor nyo o sa module nyo kung may sira na talaga sa loob. Dahil sa mga ganitong sira ay paswertihan na lang talaga tayo kung malinis pa yung ilalim ng ABS nyo or naagapan nyo ng maaga kaagad. Dahil kung medyo matagal-tagal nang hindi nyo na ito napatrouble o hindi nyo napakliningan, talagang magkakaproblema kayo sa inyong ABS. At kaya dyan dun sa may mga motor na naka-ABS ay magpa-cleaning talaga kayo ng inyong fluid. Dahil fluid talaga ang nagiging cause ng pagkasira ng ABS dahil pumapasok to sa module. Pumasok kasi to sa module, posibleng sira na yung bearing ng kanyang ABS motor. Pag nagtagal yun doon sa ABS module, talagang masisira yung mga IC niya doon sa ilalim ng kanyang module. Kaya kung nag 6 months na yung motor nyo o nag 1 year, pwede nyo na yung palitan ng fluid para makondisyon talaga yung kanyang brake system. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-like and share sa ating video at pakipollow na rin ako sa aking page na Plodoy Works. May bago na naman kayong natutunan sa video na to. At ayan, tapos na tayo. Iti-test drive na natin to kung okay na ba yung ABS niya
o kung gumagana pa ba o hindi na. So ayan, at sinimulan ko na yung pagkakabit ng flarings niya para matapos na tayo sa ating ginagawa. Alala lang ulit, 1 year or 6 months pwede na kayo mag-change ng fluid kung sa may mga naka-ABS na mga motor dyan, para ma-aware kayo sa mga ganitong sira o ganitong mga sitwasyon. Talagang medyo may kamahalan talagang ABS motor na to, dahil ito ang safety features ng ating motor na NMAX o Aerox. Din sa mga motor na R3 o Sniper na 155 na bagong model natin na may ABS, na ma-aware kayo at sana napanood nyo tong video na to. So ayan, at malapit na tayong matapos. Talagang matitestingan na talaga natin yung ABS nya kung talagang okay na ba. Nagiging masaya din kasi ako pag may naayos ako mga ganitong problema, dahil napaka-crucial talaga nitong mga problema na to at napakahirap. Okay guys, wag nyo nga palang kalimutang mag-like and share sa ating video, at pakipollow na rin pala ako sa aking page na Flodoy Works. So ayan, at hanggang dito na lang, test drive na. Titignan natin kung mawawala na yung ABS indicator niya sa dashboard. So ayan, wala na. So successful tayo. So hanggang dito na lang. Bye!